Ang mga numero ngayong umaga ay nagsasalita ng kanilang sarili. Ang pinakamataas na temperatura kahapon ay 27.4 degrees Celsius lamang. Ang pinakamababang relative humidity ay 86%. Ang mga alon sa extreme northern Luzon ay umabot sa 4.0 metro. At ang buong Luzon, mula extreme northern Luzon hanggang southern Luzon, ay nasa ilalim ng moderate hanggang raw seas na umabot sa 1.5 hanggang 3.0 metro. Ang habagat surge na aming binalaan noong nakaraang ilang araw ay opisyal na nandito ngayong umaga, ika-7 ng Agosto 2026. At ang Typhoon Dolphin, kahit na lumayo na sa hilaga-silangan ng ating bansa, ay patuloy na nagpapalakas ng habagat mula sa malayo. Ang ating bansa ay nasa gitna ng isang napakaseryosong weather event ngayong umaga. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Biyernes, ika-7 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang weather situation na sumasaklaw sa buong arkipelago, mula sa pinakahilagang extreme northern Luzon hanggang sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Simulan natin sa pinakabagong status ng Typhoon Dolphin. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang Typhoon Dolphin, na may international na designation na 2,613, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,075 kilometro sa hilagaang silangan ng extreme northern Luzon, nakalagay sa 27.0 degrees hilaga, 130. 2 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong hilagaang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 140 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 170 kilometro bawat oras. Ang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng ating at gumagalaw na patungo sa Japan. Ngunit kahit malayo na, ang kanyang influence sa ating weather pattern ay nananatiling maramdaman sa buong bansa ngayong umaga sa pamamagitan ng pinahusay na southwest monsoon. Pag-usapan natin ang pinakabagong update tungkol sa dating Tropical Storm Maymay. Ang low pressure area na dating Tropical Storm Maymay ay kasalukuyang nasa 565 kilometro sa silangan ng Etiag, Isabela, nakalagay sa 16.7 degrees hilaga. 127.2 degrees silangan. Ang sistema ay humina mula sa tropical storm patungo sa isang low-pressure area lamang ngayong umaga. Ang kanyang trough ay patuloy na nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Islands ngayong araw. Ngayon, pag-usapan natin ang pangkalahatang forecast weather conditions para sa buong bansa ngayong umaga na nagpapakita ng isa sa mga pinakamalawak na weather coverage na aming nakita ngayong rainy season. Para sa Occidental Mindoro, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan na minsan ay intense. Ang terminong monsoon rains ay isang espesyal na designation ng Pag-asa para sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na direktang dulot ng southwest monsoon. Para sa lahat ng mga residente ng Occidental Mindoro, ito ang pinakaseryosong babala ngayong umaga. Ang intense na ulan ay posible sa inyong lugar ngayong araw. Ang mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok ay dapat na maging napakamapagmatsyag. Para sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Antique, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Para sa Metro Manila at lahat ng lugar sa listahan ngayong umaga, ang occasional rains mula sa habagat ay maaaring maging biglaan at malakas sa ilang oras ng araw. Para sa Metro Manila, ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ngayong araw. Para sa Batanes at Babuyan Islands, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa trough ng Typhoon Dolphin. Para sa natitirang Luzon at Western Visayas, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. At para sa natitirang bahagi ng bansa,
ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, mayroon kaming pinakaseryosong sea condition outlook na aming nakita sa loob ng mahabang panahon. Para sa extreme northern Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa hilagang kanluran patungo sa kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 2.5 hanggang 4.0 metro. Ang 4.0 metro na alon sa extreme northern Luzon ay isang napakamapanganib na kondisyon. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Batanes at Babuyan Islands, ang mensahe ngayong umaga ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang 4.0 metro na alon ay sapat para mag-overturn ng lahat ng uri ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran patungo sa kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 3.0 metro. Para sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.2 hanggang 3.0 metro. Ang 3.0 metro na alon sa buong Visayas at karamihan ng Luzon ay isang mapanganib na kondisyon para sa lahat ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at seryoso. Huwag maglayag. Ang mga kondisyon ng karagatan sa buong ating arkipelago ngayong umaga ay hindi ligtas para sa maliliit na sasakyang dagat. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang mga numero ngayong araw ay nagpapakita ng isa sa mga pinaka-moist na kondisyon ng atmosfera na aming naitala ngayong rainy season. Ang pinakamababang temperatura ay 25.0 degrees Celsius na naitala ngayong alas 2 ng madaling araw, at ang pinakamataas ay 27.4 degrees Celsius lamang na naitala kahapon ng alas 8 ng umaga. Ang 27.4 degrees na maximum temperature ay isa sa mga pinakamababang maximum temperature na aming naitala ngayong rainy season, nagpapakita ng napakalaking cooling effect ng habagat surge at ng dalawang tropical systems sa ating bansa. At ang pinakamababang relative humidity ay 86%. Kahit sa pinaka-dry na oras ng araw, ang relative humidity ay 86% pa rin. Ito ay nagpapakita ng extremely moist na atmosphere sa buong araw, ang isa sa mga pinakamataas na minimum humidity na aming naitala ngayong taon. At ang pinakamataas na relative humidity ay 77% ngayong alas 2 ng madaling araw. Ang 77% ay halos saturation level ng ating atmosfera, consistent sa isang bansa na ganap na nasa gitna ng isang habagat surge na pinahusay ng dalawang tropical systems. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 41 minuto at lulubog ng alas 6 at 23 minuto. Ang buwan ay lulubog ng alas 1 at 4 na minuto ng hapon. Ang illumination ng buwan ngayon ay 34%, patuloy na humihina patungo sa bagong buwan. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang pinahusay na southwest monsoon, na pinalalakas ng Typhoon Dolphin mula sa malayo at ng low pressure area na dating maymay sa silangan ng Isabela, ay nagdadala ng napakamalawak at napakaseryosong weather coverage sa buong ating arkipelago ngayong umaga. Ang monsoon rains sa Occidental Mindoro, ang occasional rains sa Metro Manila at maraming bahagi ng Luzon, ang scattered rains sa buong Luzon at Western Visayas, at ang moderate hanggang raw sea sa buong bansa ay lahat nagpapakita ng isang bansang ganap na nasa gitna ng isang major habagat surge event. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at napaka-urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong flood control systems ay fully operational ngayong araw. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay fully stocked at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready para sa rapid response sa lahat ng oras. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may pinaka-updated na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong araw. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang habagat surge ay nandito. Ang buong bansa ay apektado. Ang mga alon ay mataas.
At ang ulan ay patuloy. Ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto ngayong araw at sa mga darating na araw ng habagat surge. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.